ng bayan natin, no, yung mga interview ni Marcoleta tungkol sa mga nangyari netong mga nakaraan. Ayan, marami tayong videos na ganito na ipin-prepare na pakikinggan natin at re-reactionan natin. Dahil dito rin sa mga videos na to, ipapahayag ni Marcoleta yung kanyang mga pagkadismaya sa mga pangyayari sa mga hearings diyan sa Congress, dito sa Senado. Pero ito, yung video na ito is about yung pagdi-deny ng DOJ ng Witness Protection Program. Kasi merong rules para mag-qualify ka sa WITSEC, sabi niya. Yung Witness Protection Program, meron niyang guidelines. At sabi ni Marcoleta na fit yung mga diskaya diyan sa guidelines na yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung una pa, hindi ako masyadong, yung yaman kasi ng mga diskaya, kanila yun. Labas ako doon. Ngayon, kung saan man nanggaling yun, nakikita naman ng Diyos kung saan nanggaling yun. Definitely. Kakarmahin yan mga yan balang araw. Kung lalo na kung galing sa pagnanakaw, yung kanilang yaman, palagay ko kakarmahin yan. Pero hindi yun ang usapan natin ngayon. Ang usapan natin ngayon is itong mga diskaya na ito, sila po ay dating mga kaalyado ng mga Marcoses, di ba? Nakita nyo naman na sila ay tinanggalan ng lisensya noong 2020, ibinalik ng lisensya nila panahon ni Bongbong, tapos ginawa pa silang alyado, ginawa pa nilang kandidato laban kay Vico Soto. Etong mga diskaya. Na di umano ay nagprofit dahil sa kanilang pagnanakaw sa bayan, which is yung mga proyekto nila, not just flood control projects, but yung mga substandard na mga na mga proyekto nila. So doon ang galing yung yaman nila. Klaro na yun. Umamin na rin naman sila na sila ay nagnakaw sa taong bayan. Kaya nga sila ay naglalabas na ngayon noong kanilang mga kasamahan, yung kanilang mga amo, yung kanilang mga nilalagyan ng patong diyan sa gobyerno. So, bakit hindi natin pakinggan yun? Kasi yun naman ang gusto nating malaman sino ba ang nasa likod ng corruption dito sa Pilipinas? At ang mga diskaya, dahil nga traidor ang mga Marcos, dahil tinraidor sila ng kanilang mga kasapakat at kaalyado. Imaginin mo, meron daw siyang 65 million na sinisingil kay Arjo Atayde. Di umano sinisingil daw niya si Arjo Atayde kasi nga daw, alam daw nila nakakaharapin nila itong mga kaso na ito. So kailangan sila ng pera. Mantakin mo scene zoned. Ew. Walang hiya, nakakahiya naman tong batang to. Hindi, alam mo, laki ng panghihinayang ko dito sa Arjo Atayde na to. Although, banas ako dyan dahil nga pumirma yan sila sa impeachment ni VP Sara. Putang ina. Ipapa-impeach mo si VP Sara, mas magnanakaw ka pa pala ayon sa mga diskaya. Kapal ng pagmumukha mo. Kupal ka. Maganda lang ang itsura mo panlabas pero ang kalooban mo salot. Kaya sabi ko nga ito, mga ganitong tao dapat ito makarma ng bonggang-bongga. So ayun na nga, nakikita na natin na pinapangalanan ng mga diskaya itong mga kasapakat nila. Magtataka tayo. Bakit kailangan natin silang bigyan ng napakaraming kondisyones pa? Hindi naman sila humihingi na maligtas sila sa kaso. Siguro kung sila humingi, maligtas kami sa kaso, okay lang. Pero kung hindi, bakit mo pipigilan itong pagsasalita nila? Kasi the reason why they want to go to Witness Protection Program is for them to be safe while they are divulging information kung sino yung mga kasapakat nila. Sinasabi nyo, yung Bryce nanghihingi din ng witness protection. Di bigyan nyo din. Kung magiging whistleblower din siya, di bigyan nyo din siya. Wala namang problema doon. Ang Senado bigyan ng WITSEC itong mag-asawang diskaya, tapos ang Congress bigyan din ng witness protection itong
Bryce, para maglaban-laban sila, maglaban-laban Kongreso at Senado. Pero the fact that naglalaban ng Kongreso at Senado kung sino malinis sa kanila, ibig sabihin pareha sila madumi. Ibig sabihin parehas silang basurero. Kaya pakinggan natin itong sasabihin ni Marcoleta patungkol dito sa protection ng mga diskaya bago pagbayarin, kasi biglang nagkaroon ng bagong batas na idinagdag. Ito si Boying. Ito talaga si Boying, salot eh. Grabe talaga itong Boying Remulla na ito. Sabi ko nga sa inyo, walang ginawang matino ito sa DOJ, pati ba naman sa Ombudsman, maninira itong hayop na ito eh. Ito habang nasa DOJ, tinan yung ginawa niya. Magpalitaw ng ebidensya. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo? Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong magsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, Di ba? Inalok niya yan sa Wawaw. Kasi alam niya na yung Wawaw naging kasangkapan lang. Inalok niya sa mga diskayan because alam niya na yung mga diskayan naging kasangkapan lang. Hindi yan gagawin ng mga kontraktor nang wala silang backer na malalaking politiko. So nauna na ang mga diskaya. Hindi ko alam to si Wawaw. Baka si Wawaw, baka biglang mamatay na lang to isang araw dahil balita ko sa mga probinsya, binabaril na to yung mga kontraktor eh. Kaya nga bago pa kayo mamatay at bago pa kayo singilin ng langit, magsalita na kayo para at least madamay yung mga amo ninyo. bumaligtad naman ang DOJ. Yan nga. Akalain mo naman, daming kondisyon. ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boying Remulla. Alam mo, Isip mo yan, kausap niya si Boying, Linggo, kausap din yung Yusek, maayos yung usapan nila. Tinan nyo nangyari. alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo. Kahit sa Congress pa, So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila. May Whistleblowers Act pa. May Whistleblowers Act. Di ba? Tapos biglang nagbago na naman. To talaga si Boyang, sinungaling eh. Noong panahon din nung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, sinabi niya hindi daw ipapadala, hindi daw makikipag-cooperate. Tapos biglang nakipag-cooperate ang hayop eh. Ito ang daming demonyo sa Pilipinas talaga, no? Grabe. Talagang kawawa ang bayan, no? Punong-puno tayo ng mga satanas dito. Kaya nga tinawag ng Pilipinas at ang Metro Manila the Gates of Hell dahil ang daming demonyo sa gobyerno. Nila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka may salita, magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong At saka sa magkusa. programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo merong na? magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po. Walang yan. So bigla nagkaroon ng kondisyon, isoli muna nila yung nakulimbat nila, ha? Ba't ikaw, hindi mo masoli yung nakulimbat mo, Boying? I mean, tayo na hindi naman yun ang usapan eh. Ang usapan dito, kailangan ito magsalita kung sino yung mga yung kanilang mga kasapakat at kung papaano nila sinasagawa yung kanilang krimen. Doon muna tayo focus. Kasi Boying, meron namang pag-freeze ng assets na kasalukuyan ng pinag-uusapan dyan sa mga diskaya na yan. So when you freeze their assets, pwede na rin niyang i-sequester
ng gobyerno. Hindi na nila kailangan isoli. Bakit kailangan pa nilang isoli? May kakaya naman ng gobyerno na kunin sa kanila yan. Lalo na kung nag-confess naman sila na lahat ng mga ari-arian na yan nanggaling yan sa nakaw, nanggaling yan sa pera ng taong bayan. May kapangyarihan ng ang estado para kunin yan sa kanila, kabobo mo. Nagdadahilan na naman itong Boeing na ito para itong mga diskaya hindi mabigyan ng, kasi yun ang kanilang yun ang kanilang gusto na ma-secure sila, magsasalita sila. Pag di mo sila sinecure, di sila magsasalita, plain and simple. So ito si Boeing, ang ginagawa niya, dinadagdagan niya, pinahihirapan niya yung pagfa-file ng witness protection sa mga ito para hindi sila mag-qualify at hindi sila magsalita. Dahil pag nagsalita ang mga ito, aabot yan hanggang presidente na amo ni Boeing. Baka nga mamaya, pati siya damay pa dyan. Yan ang problema natin sa Pilipinas. Gusto mong isolve, putang ina, yung mga nasa gobyerno, puros mga may bahid. Puros walang tino. Kaya ngayon, pag lumalapit ka sa kanila para resolvein yung issue, push back. Puros pahirap ang aabutin mo. Hindi pa ba Hindi pa ba yan pruweba na itong mga diskaya ay fall guy talaga? Na itong mga diskaya ay pinahihirapan, ginagamit para pagtakpan ng totoong mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Parang kasing sinasabi ni Boying, umamin na sila lang. Sila lang ang gumawa niyan. Umamin na sila. Walang damay kundi sila lang. Yun ang problema Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun Wala yun sa requirement Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga Again mga bossing, this congressman, nawala kasi yung sa presentation ko these 17 congressmen that we are talking about, eto yan sila. Ayan yan sila. 17 congressmen, all those 17 congressmen, they all signed for Inday Sara's impeachment. Lahat yan. Lahat yan pumirma kay Inday Sara, kasama yung Arjo Atayde. Sino-sino itong mga ito? Ito ay si Representative, wait lang Ayan, ito ay si Representative Vargas, Quezon City 5th District. Si Atayde ng 1st District, Quezon City. Si Briones ng Agap Party List. Si Roman Romulo ng Pasig, District 1. Si Rida Robes ng San Jose del Monte. Ito yung nagpahirap sa amin noong nangangampanya kami sa tawag dito sa San Jose del Monte, nung kay Pastor Apollo Kibuloy, pinahirapan kami ng punyetang to, yung Rida Robes na yan. Itong Budoy, Madrona, Romblon, Lone District, Jojo Ang, Ilonggo, Uswang, Ilonggo Party List. Oy, kayo mga Ilonggo, mga aswang daw kayo Itong Marvin Rillo ng 4th District ng Quezon City. Itong Tariela ng Mindoro, yung Reynan Arrogancia ng 3rd District ng Quezon City. Ayan, si Teodorico Habresco ng Aklan, 2nd District. Si Artonieta Eduela Zamboanga Sibugay, 2nd District. Si Dean Asisio ng Caloocan. At saka si Marvic Copilar ng Quezon. Putang ina, puro Quezon City. Ang gagaling. Yan, pumirma lahat yung mga hayop na yan sa impeachment ni VP Sara, tapos mga magnanakaw pala. So kailangan pa ba nating talagang ituloy yung impeachment ni VP Sara? Yung mga pala niyan, yung mga sponsor pala niyan, puros mga kawatan, mga hinayupak. Diretso. at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet,
sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong kondisyon, Sen? Alam naman niya na wala Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito naman aming... Yun ang problema kay Boying. Kahit naman alam niya at abogado siya, kahit simple naman yung batas, pinahihirapan niya. It's an indication na may utos din sa kanya, huwag mong itanggapin sa WITSEC yan para hindi na magsalita. Maraming papangalanan yan. Maraming papangalanan yan. Tao natin yan Pati tayo malalaglag dyan. Tao nila yan Yung mga ano na yan, yung mga diskaya na yan. Kanila yan. Nilalaglag lang nila kasi nga akala nila hindi papalag, pumalag. Yari sila. Ngayon, wini-weaponize nila yung mga ahensya ng gobyerno para hindi matuloy itong paglalahad. Pati si Tito Soto, sinisiraan na tong diskaya. Pati si Vico Soto, sinisiraan tong diskaya. Mamaya, mapapanood nyo. Bagong Pangulo ng Senado ngayon, yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Yon. Yan ang problema kapag hindi abogado, kapag ka nag-graduate sa school bukol sa One Ball University ang Senate President. Pag bobo ang Senate President, ganito mangyayari. Merong batas. Putang ina, alam mo saan siya nag-refer? Merong batas para dyan, kung para mag-qualify ka sa Witness Protection Program. Ang linaw nun, babasahin mo yung batas. Putya, hindi yun ang sinunod niya. Alam mo, sinunod niya? Dyaryo. Dahil nag-statement si Boying Rimulya na ganun, pinakinggan niya na. Putang ina, ganyang katanga si Tito Soto. Tumanda na sa Senado, bobo pa rin sa mathematics. Di ba? Bakit ka magdidepende kay Boying? Alam mo na nga na satanas ito si Boying. Wala ka bang sariling sisiyasat? Tingnan mo yung konstitusyon. Pwede ba siya o hindi? Sabi ng konstitusyon, pwede. Bakit mo sasabihin na si Boying Rimulya dapat mo sundin? Putang inang yan. Anong klaseng utak yan na Tito Soto? Aso na talaga siya Tuta Soto na talaga siya o kaya tita. Nabakla na. Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa... Yung i-rescue kita, halimbawa, merong kidnap for ransom. Halimbawa, itong cameraman natin, i-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Yun Makikipag-cooperate na ako. Kaya nga ako nag-a-apply ng state witness. Does it make me does it acquit me sa lahat ng mga kaso na kasalanan na ginawa ko sa estado? Hindi. Hindi pwedeng mapagaan yung sentensya sa akin dahil sa pagtulong ko, but it doesn't 100% yung bang i-absuelto ako sa kaso ko, because itong ang mga gagawin ko, kaya nga ako magte-tell all kasi nga inaamin ko na yung partisipasyon ko, pero hindi ako nag-iisa. I didn't do it alone. Ginawa ko to, mayroon akong mga kasabwat at ilalahad ko kung sino yung mga kasabwat ko. Ayun ang problema. Yung mga kasabwat, sila mismo yung mga naghihiring sa kabila. Yung kasabwat nandoon mismo sa Malacanang nagbe-birthday. Kaya gagawin nila lahat ng kanilang makakaya para itong mga diskaya na ito ay mapatahimik at hindi na makapagsalita at masira ang reputasyon nila. Lahat ng sasabihin nila wala ng katotohanan. Ba't nyo pa pinatawag dyan?
Di ba? Bakit nyo pa ini-interview mga yan? Bakit nyo pa tinatanong yung mga yan kung wala naman pala silang matinong sasabihin? Di ba? Yun lang yun eh. Bakit mo pa ginawang resource person kung ganun? O tapos next hearing, iimbitahin mo ulit. Ba't mo pa iimbitahin? Hindi mo na nga pagkakatiwalaan, iimbitahin mo pa. O di ba malaking kabubuhan yan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at